Oras, alas 9:10 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Ginoong Carlos Miguel Oñate, ang spokesperson po ng Trade Union Congress of the Philippines. Good morning, Carlos, and welcome back to ASPN. Ay, maulang umaga po, Ma'am Patty, Ma'am Weng, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Oo nga, maulan talaga at kasamaang palad yung inaasahan nyo na sana na 85 pesos daily wage hike, yung first tranche, yung 60 pesos dapat nung July 25 ay naunsyami, naudlot dahil po nag-file nga po ng TRO, dalawang kumpanya sa Pasig para po pahintuin muna ito. I just want to get the status because Senator Mig Zubiri has also filed Senate Resolution 577 saying na walang karapatan ang mga hukom, mga korte to makialam interfere sa mga ganito. So ano na bang estado? Tayo ba ay malilift na ba yung TRO? Maasahan na ba ng ating mga manggagawa na matatanggap na nila at least yung first tranche, yung 60 pesos man lang? Anytime this week po, inaasahan natin lumabas na yung decision ng Pasig RTC dahil yung TRO po, mag-e-expire po yan ng August 13, sa Thursday po mag-e-expire yung 20 days na TRO in-issue. At the same time, ang hinihingi kasi ng dalawang construction company ay writ for preliminary injunction, So yung decision ng korte doon ay for resolution na rin. Gayon din, update lang din, nag-file din ng TUCP ng motion to intervene, hindi lang po sa Pasig RTC, kundi pati sa Navotas RTC. Kasi meron pang nag-file din doon na Alliance of Philippine Fishing Federations na gusto ring harangin yung umento sa sahod ng ating mga manggagawa. Kaya anytime this week po, aasahan natin whether malilift po yung TRO o sa kasamaang palad, ito po yung worst case, mag-grant yung injunction, therefore yung ating wage hike po ay suspended until such time ma-resolve ng korte itong kasong ito. Okay. Pero di po ba aware naman ang mga hukuman doon sa isinasaad ng labor code na hindi pwedeng mag-intervene ang mga hukuman dito sa issue ng wage at tanging ang wage board lang ang pwedeng magpasya at kung merong hindi nagustuhan yung mga employer, doon sila mag-aapela. Yun nga po ang problema, yung mismong Pasig RTC Branch 152, kinote pa yung mismong provision na yun ng labor code. At the same time, parang pinawalang bahala lang at nag-issue pa rin ng TRO, malinaw po sa labor code na may prohibition against any injunction or TRO. At the same time, malinaw din po sa labor code na kung may problema kasi sa wage order, iakyat nyo po muna, iapilan nyo sa NWPC, yung National Wages and Productivity Commission. However, yung both provision na yon na walang naisantabi po nitong decision ng korte na ito, kung kaya't kami pa rin po ay naniniwala na sana po baguhin ng korte, i-lift kagad yung TRO at ibasura yung petisyon to begin with kasi walang jurisdiction ang ating mga korte sa usapin ng dagdag sahod. So that's so ironic, Sabi mo nga, kinote pa ng korte yung provision na yon, and yet pinatupad pa rin yung suspension muna. So paano po ito? Ano ang legal recourse po ninyo? Court of Appeals ba ito? Paano ba? Akyat na kayo sa Supreme Court. Or akyat ka agad sa Supreme Court? Paano po ito? Opo, sa kasalukuyan, nakapag-file ng motion to intervene ang TUCP in both the regional trial courts dahil ang respondente po kasi sa kasong ito ay yung NWPC at yung Regional Wage Board. Unfortunately, hindi pa rin po party to the case yung ating mga manggagawa, kagaya namin ng mga representante ng manggagawa. So nagpa-follow up din kami sa RTC na mag-grant na yung motion to intervene. At the same time, hinihintay nga natin yung decision ng RTC this week para ma-assess natin kung ano yung magiging next steps kasi meron ding isang next step na sa Supreme Court, that it could be an administrative oversight of the Supreme Court dahil nga merong interference ng isang RTC sa isang bagay na pinagbabawal na nga ng batas na mag-interfere. At the same time, lalabanan po natin ito sa RTC level. We hope na yung ating Department of Labor and Employment at represented ito ng Office of the Solicitor General
will really fight this to the end, no? Kasi kung matalo po tayo sa RTC, yun ang panahon na kailangan nating iakyat itong decision sa Court of Appeals. Pero for us, no, ang amin pong point of view dito, no, sana hindi na po umabot doon, no. Sa RTC level pa lamang po ay mabasura na itong petition na ito para wala na pong mga gumaya pa, no, kasi nagsisimula ng maggayahan yung mga iilang employers na ayaw magbayad ng aumento. Pero di po ba doon sa mga wage order meron din namang mga maliliit na empleyado na exempted o pwedeng humingi ng relief dito po sa dagdag sweldo na ito? Yes po, no, sa mismong wage order po nakalagay, no, kung kayo po yung mga maliliit na employer, no, may less than 10 employees kayo po ay automatically exempted by virtue ng ating BAMPI law, no. Unfortunately, ito pong mga umakyat sa korte, no, naglalakihan po ito, no, itong dalawang construction company na ito, R2. nagrereklamo ng hundreds of thousands expenses, itong R2 at itong Redicon, mga billionaire po at Construction, mga revenue nito. Kasi government projects din po yung kanilang hinahawakan. Yung doon naman po sa Nabotas RTC, yung Alliance of Philippine Fishing Federations, mga naglalakihan din pong commercial fishing companies po ito. Hindi po ito mga fisher folk, no? Mga malalaking kumpanya po ito na ironically, sila pa po yung unang-unang pumunta sa korte dahil lang ayaw nila magbayad ng 60 pesos lang kada araw na naibigay na sa ating mga manggagawa. So, Sir Carlos, ano mangyayari kung ma-lift na po ito? Retroactive ba starting July 25? Kasi ito supposed to start July 25 eh. So, sabihin lang natin para madali lang, ma-lift ka agad dito by this week. So, yung mga araw na nawala, na nasuspinde, yan ba ay makokolekta ng ating manggagawa? Or you will start from the day that it was granted to you? No, yung aming pong argumento ay dapat ito po ay back pay, no? Lahat po nung mga 60 pesos na umentong na-hold lang, no? Na-hold lang naman ito starting July 30, no? Dapat po yun ibayad po ng ating mga employer. Kaya nga nananawagan tayo ngayon sa ating mga employers, no? Yung mga papasahod niyo po sana na dagdag, no? Huwag niyo pong gagastusin sa ibang gastusin yan, no? Naka-hold lamang po yan dahil anytime pag na-lift po yung TRO, dapat ibayad niyo po yan sa ating mga manggagawa. At the same time, no, kung sakaling humaba pa po itong kaso na ito at mag-grant nga yung injunction in the worst case scenario, kami nananawagan pa rin doon sa ating mga employers na magbayad po kayo ng kusa ng dagdag sahod, no? Wala naman pong pumipigil sa ating mga employers na kusang magbigay ng karampatang aumento po sa kanilang mga empleyado. Sorry, Kawen. Just for clarification, retroactive dapat siya July 25 or July 30? Kasi alam ko parang July 25 ang umpisa. Pero nabanggit mo kanina, July 30. So, kailan dapat mag-umpisa yung unang tranche, yung 60 pesos? July 30 or July 25? Ang nangyari po kasi, no, yung ating aumento sa sahod, July 25 nag-effectivity. However, na-issue lang publicly yung TRO July 30. So technically, sa marami pong mga kumpanya, tumigil lang po yung kanilang pagbabayad ng 60 pesos nung July 30. Kasi Dahil nakapagbayad naibayad sila. Nung 25 to, nabayaran na yung ulimang araw muna. Okay, gets, okay. Ayun, kasi di po ba medyo mahirap talagang balansehin interest ng employer, ng employee, and even the government dito sa issue na ito. Yun pong isang inirereklamo ng mga employers, yung magiging dagdag sa gastos sa kanilang operasyon, yung labor cost. Ano yung pwedeng mangyari na pwedeng pagkasunduan? Di po ba itong isyong ito dumaan naman sa Tripartite Wages and Productivity Board? Bakit hindi na iparating doon yung kanilang mga concern? Ang problema ko, kaya hindi nakarating yung kanilang mga supposedly concerns, napakarami po nung consultation, hearings, deliberations, ni isa, hindi po sila dumalo Yun yung problema dito sa dadalawang construction company na ito Ni isang consultation, hindi ho sila umattend o nagpadala man lang ng position paper. Tapos ngayon, na naibigay na yung aumento, kini-question nila yung very process na nakalathala po sa mga dyaryo natin yan na merong konsultasyon, hindi naman po sila dumalo. At the same time, meron din naman po, no, to be fair, sa ating Regional Wage Board, meron din po mga grupo doon ng mga organisasyon representing din yung ating construction sector. And then, pagdating po sa wage order, nakapirma po doon. Yung Department of Trade and Industry na nangangalaga sa ating mga MSMEs, nakapirma din doon yung DepDev na nangangalaga sa ating
pambansang ekonomiya wherein less than 10% niyan ay construction sector. So lahat po nitong mga usapin na binabanggit po nitong dalawang construction company, lahat po ito ay na-address na nung consultation. Unfortunately, sila po ay absent. Kaya nga wala talaga silang karapatan na tumakbo sa korte dahil hindi daw sila napakinggan, hindi naman sila dumalo to begin with. So Oo. dun sa pag-question po natin sa kanila mga petisyon, pwedeng maging argumento po yon ng Department of Labor and Employment. Tama po kayo, no? Yun po yung binanggit, no? Kahit tignan nyo po yung listahan ng attendance nila, wala sila. Although they know that there is such a consultation, ang usapin naman dito ay kung sumunod ba sa proseso yung pagbibigay ng wage order. Definitely sumunod po, no? Kaya siguro hindi sila umakyat sa NWPC kasi alam nilang mababasura, no? Pero naniniwala pa rin kami, no? Pagdating dito sa RTC, no? Sana si Judge Manungsong ay pumanig talaga dun sa katotohanan, katwiran, at katarungan. Dahil yung sinasabi nilang grave at irreparable injury, hindi po yan sa kanila doon sa dalawang construction company. Ang tinamaan po dahil lang sa reklamo ng dadalawa ay 1.1 million na mga minimum wage earner at kanilang pamilya sa Metro Manila pa lamang po yan. Grabe, no? I was just wondering, Carlos, no? Kasi alam naman natin, yung talagang tanatama yung mga daily wage earners, no? Itong pag-akyat ng sweldo. At construction, talaga ang kumbaga, a bulk of it, no? Pero dahil nga sa flood control mess, marami po talagang mga proyekto ang nahinto. Dito sa 1.1 million na apektado po, would you know kung ilan po ang mga manggagawa po apektado dahil po tigil po ang mga construction sites ngayon? Wala ho tayong estimate no, as of now as a portion of the 1.1 million minimum wage earners. Yeah. Batid din po natin, no, karamihan kasi na nagtatrabaho sa ating construction sector ay bihira dyan yung regular. Oo. Karamihan po dyan naka-project-based, contractual. Pero napakalaganap po dyan yung tinatawag na below minimum ang sahod. No? So napakadami po niyan. Kung banggitin ko lang din, no, dito sa R2 at Redicon, no, pinagmamalaki nila na napakalaki ng impact sa kanila. Ang minimum wage earner na lang nila ay higit 100 manggagawa lamang Sa ang kanilang mga kumpanya, meron silang mga 800 to 900 employees, no? 100 lang yung kanilang minimum wage earner. Kaya nga talagang nakakapagtaka, no, kung bakit kailangan pa nilang umakyat sa korte dahil lang ayaw nilang bayaran yung 60 pesos lang para dun sa kanilang iilang minimum wage earner, at kahit magkaroon ng distortion, hindi pa rin po sila tatamaan ng malakas para po dito sa aumento sa sweldo. Oo nga naman. Pero ano ba sila? Kumbaga, busy ba sila? Marami ba silang project? Kaya baka naman sila umaangal dahil Wala walang proyekto. I'm just curious lang. I'm sure nag-investigate ka na, Carlos. Opo, no. Ito po dalawang construction company na to, no? Quadruple A contractors po ito. At the same time, no, talagang marami rin silang nakuha na government projects. They have been there for the longest time, no? Yeah. Which also makes you think, no, bakit for the longest time na nagko-comply sila sa aumento sa sweldo. For the first time since 1989 sila umakyat sa korte para dito sa ireklamo yung 60 pesos na increase. So baka tigil rin ang kanilang construction. Pero ngayon po ba parang parang ngayon lang kami nakarinig na merong umapela sa korte para pigilan itong wage hike. First time po ba 'to sa kasaysayan ng labor force sa Pilipinas? Opo, no, first time po ito na may umakyat sa RTC, no, sa Regional Trial Court, no, kasi ang proseso natin NWPC yung appeal. Kung gusto mo ireklamo, pwede kang Court of Appeals, then all the way to the Supreme Court. So first time po ito na may pumakbo sa Regional Trial Court. First time din po ito na nag-issue ng TRO yung ating RTC. Correct. At sana po, no, wag naman sanang first time din magkaroon ng injunction. Dahil ito po yung pinakakinakatakutan ng ating mga manggagawa, no. Pag yun po ang nangyari, indefinitely suspended po ang wage increase, no. Wala na pong 20-day period unlike sa TRO. At the same time, napakatindi po ng chilling effect nito across our regions. Na hanggang ngayon, no, wala pa pong aumento sa sweldo, pero baka magkaroon kasi ng takutan na imbis na mag-consultation kayo, baka makasuhan kayo, no? So
So it is important po talaga that the Pasig RTC Branch 152 ibasura po itong Yeah. petisyon na ito para wala na pong pumaris pa. Oo. So how will the Senate resolution of Senator Mig Zubiri, yung 577, help? Are you also in favor? Inilalabi nyo ba? Kasi parang narinig ko si Senator Mig Zubiri, talagang kampi siya sa inyong mga Parang manggagawa. all senators Oo, all support senators. the Sabi nga wage nila, increase. first time sila Oo, nag-unite. Oo, nag-unite. They all agreed na dapat talaga. Pero, paano pa ito makakatulong? Sabi mo nga, meron naman resolution talagang, lang din naman. resolution lang Paano pa yon? Opo, yung sa Senate, wini-welcome po natin yan. 21 senators adopted already the resolution. Sa House of Representatives, meron din kaming resolution para depensahan yung implementation ng wage order. Pinaka-latest, noong Friday, nagkaroon ng emergency meeting, tripartite, workers, employers, chaired by DOLE Secretary Francis Tolentino. Naglabas din kami ng resolution doon na hindi lang manggagawa, kundi pati employers, ang rumirespeto Oo. sa ating wage board at sa ating wage order. So lahat nitong mga resolution na ito, ang gusto lamang nitong sabihin, merong national consensus na dapat ito ang tugunan ni judge. Na malinaw kasi na walang jurisdiction yung ating mga korte at baka nga mangyari yung dalawang construction company lang at si judge ang naniniwalang meron silang kapangyarihan para harangin yung aumento sa sweldo. At the same time, syempre hindi pa rin mabubura nitong mga resolusyon sa Kongreso man o sa Senado yung pagtugon din doon sa panawagan ng ating mga kababayan na ang kinakailangan na talaga ngayon ay legislated wage increase Correct. na at least 200 pesos, especially now na under threat yung mismong sistemang itinakda ng batas, So yung Regional Wage Board, ito na yung wake up call, Kailangan ng repasuhin talaga or else, it will always be vulnerable to any court challenges. Oo nga. Okay, nako, sige po. Maraming salamat, Ginoong Carlos, at kami po ay talaga para sa ating mga manggagawang Pilipino na talagang deserve naman nila sa taas ng mga bilihin talaga ngayon Daming parusan, daming pabigat Oo, daming pabigat. 60 pesos talagang malaking tulong na yan sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Ginoong Thank you Carlos. po. Thank you very much. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Ayan po si Ginoong Carlos Miguel Oñate, ang spokesperson po ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP.